Etong si Sara Duterte, miski patuloy yung pagpapakipot na hindi pa tatakbo, iniisip pa lang, magde-decide sa 2027, pag medyo nakibalita kayo, nag-amoy-amoy, and of course, ina-analyze yung mga publicly available information. Alam niyo naman tatakbo. Huwag na po tayo magpakipot. Yan. Siyempre, isa lang sa mga pagkakamali na mention kanina si former Vice President Jejo Marbinay. Naalala ko yan eh. Nung kasi simula pa lang nung Aquino administration, natanong yan si then Vice President Jojo Binay if you would, ipaparaphrase ko na lang, hindi ko na maalala yung exact words. Pero natanong siya kung may balak siyang tumakbo sa 2016. And I think he became honest. In so many words, to paraphrase him, parang sinasabi niya, parang ipokrito naman ako pag sinabi kong hindi ako tatakbo o hindi ko pinaplano yan. Ayun, so doon nagsimula yung bombardment din, no? And of course, nakita na natin yung nangyari sa 2016. Okay. So dito, tingnan natin kung sino yung mga lulutang na kandidato. Kasi alam yung masaklap dito sa ating lipunan, no? We're not choosing the best candidates really eh. Parang we're left with a candidate or candidates that a lot of us think or a lot of them think would be best suited to be the next president. Pero pag in-analyze po yung background, temperament, track record, bokya. Ang problema, iba yung pinanggagalingan ng apil eh. Hindi ko alam kung magigising pa po yung ilang mga kababayan natin, pero yun po yung problema sa totoo lang. Hindi tayo naghahanap ng competence eh. Hindi tayo naghahanap ng galing. Hindi tayo naghahanap ng tino. Hinahanap lang siguro natin ay relatability, bagay, yan na po yung nakagis ng pangalan, okay yan, matapang, pero hindi natin sinusuri. Kasi ito po isang iniisipin natin. No? Tingnan po natin yung ilang mga magagandang pagpapatakbo ng demokrasya. Pwede naman, kunwari na Singapore, kumpara natin kung paano nila pinipiling kanilang mga leader. Nakakahiya, no? Dahil yung leader po natin ay, kunwari, titingnan natin track record, tsaka siguro yung, banggitin na rin natin, academic background, medyo, laki ng pagkukulang, no? Sana medyo magising na po tayo dito. We have to choose the best candidate, the best Filipino for the job. Kasi kung we expect, let's say, the best service from someone attending to us in a restaurant, in a gas station, bakit hindi po natin expect yung pinakamagaling dun po sa susunod na presidente? Kung nakikita naman po natin ayoko na nga, bagong taon, ayoko muna magsalita. New Year's resolution ko, maging mas mabait. Ay, hindi, joke lang. Nagjo-joke lang po ako. Magiging prangka pa rin po tayo. Definitely. Ito lang, no? Tsaka napapansin ko lately, ang dami mga nagpa-private message sa akin ng mga DDS trolls eh. Yung ginagamit nila yung kain-suka narrative nila. Ayoko na sagutin isa-isa, tinatamad ako. Tsaka alam niyo mga trolls, no? Dahil pag tinignan niyo yung Facebook page, alam niyo naman na kakaunting followers, tapos alam mong kinreate lang for that specific sinister digital job. Ito naman tanong ko sa inyo. Hindi ba kayo bumoto kay Bongbong Marcos? Ba't dadamay nyo kami dito sa katarantaduhan nyo ngayon? Di ba kayo nag-elect dyan? Uniteam, Marcos, Sara Duterte, katakot-takot yung pangangampanya ninyo. Di ba kayong kumain at sumuka nung naratibo ng Uniteam? Yung gagamitin nyo laban sa mga mas matitinong Pilipino na tunay na nag-iisip. Think about it. Tapos ito yung panibagong naratibo nila dyan. Hindi. Accountability. Diba? Nagising na kami. Asus. Nagising kayo. Ganito lang yan. Kasi yung Uniteam nyo noong 2022, that was a political marriage of convenience. Wala naman talagang prinsipyo nagbuklod dyan eh. Wala naman talagang vision na nagbuklod dyan. Iniisip nyo lang, ito yung talagang merong best chance para ma-secure yung presidency tsaka vice presidency. Miski hindi naman sila close, wala naman talagang congruence of principles, vision for the country,
and dedication and commitment to public service. Ang nagbuklo dyan, ambisyon. At yun yung suka na kinain ninyo noong 2022. Ngayon, di ba sinabi ko na sa inyo to before eh. Pag mali yung binoto ng ilang Pilipino, masarap sisihin sila lang eh. Ang problema, damay tayong lahat eh. Di ba? Ngayon, damay tayong lahat. Damay kaming lahat. Sa katarantaduhan ninyo. Ngayon, pati ba naman sa paninisi, idadamay nyo kami. Ang saklap naman nun. Kayo yung tunay na kain at suka. Hindi kayo nagising. Anong nangyari dito? Gusto nyong iluklok yung vice presidente. Sobrang galing kasi ng vice presidente. Sobrang tino. Kumpara kay Bongbong Marcos. Kaya ito nga sana isang leksyon. Kasi naniniwala ako na kahit matindi yung pang-troll sa social media, ang tindi ng influence operations, malign influence operations, kahit matindi yung pagpopondo dito sa kawalang-hiyan sa social media, hamak na mas marami pa rin po yung mga organic Filipinos on the digital space. Na kung tayong lahat ay kikilos, matatabunan po natin yung boses itong mga walang hiyang ito. Ayan. Medyo gising-gisingin natin yung mga kapwa nating Pilipino na nag-iisip pa. Diba? Pa-realize natin sa kanila itong kabulustugan na nangyari ng 2022 at yung patuloy na kabulustugan na nangyayari ngayon. Ayan. Lakas makakain suka no? Diba kayo naglagay dyan? Ngayon damay kami.